Treasure Hunting Weekend mga katiyats, ito'y 5 years video ko na nakatago sa aking archives. Ito yung natagpuan namin na napakagandang treasure site, merong history na nagbaon talaga dyan ng hapon, merong ginawang mga tunnel. At sabi ng matanda, ito'y isang emperor treasure site or isang general treasure site. At ito kagad ang napansin ko sa site, merong 3 grupo ng malalaking bato na naka-triangle ang posisyon pero sila'y malalayo. Kaya ang gawin ko dito ay hakbangin ko ito at kung magkaparehong distansya ang 3 bato, ito'y talagang sinadya na. Kung pareho ang distansya ng unang bato sa pangalawa hanggang pangatlo, ibig sabihin ay perfect triangle or perfect triangulation. So pwedeng man-made na siya at pwedeng marker na nga siya for Yamashita buried treasures. Nagka-triangle ang 3 malaking bato. Ngayon hakbangin ko kung pareho ang distansya nitong 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
8, siyam, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 meters approximately, guys. Ito na bato galing doon sa yung malaking bato doon. So 25 meters. Ito kasi yung mata ng isda. Nandito yung mata ng isda. Ayan. At nakatingin siya doon yung bato na hugis palaka yung ulo. Ngayon, hakbangin ko naman ang palaka kung ilang hakbang galing sa malaking bato na ito. Ayan yung mata, nakatingin siya doon. So ilang hakbang na ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ito yun, guys, yung ulo ng palaka. Tamang tama, 25 meters din. 25 kahakbang ko. At dito sa palaka, ito yung ilong ng palaka ay naka-point doon. So rock triangulation, big rocks in triangle. Perfect formula for treasure. Okay mga katihats, so ito yung ating illustration ng triangulation sa area mismo. So ito na yung ulo ng isda na may mata na ang butas niyan ay man-made chinisil. At itong mismo, itong kanyang parang bibig ay naka-target talaga yan dyan. Ngayon, kanina kung nakita nyo, dito ako galing sa itaas. Ito na bato, napakalaking bato nito, dito. Diyan ako naghakbang ng papunta rito ng umabot ng 25 meters.
Ayan, so kung maghanap kayo ng mga counter marker ng mga nakita niyong sign sa bundok, ay pwedeng malayo ang mga counter markers niyan. Katulad nito, 25 metros. So dito ay dahil sa triangulation, so ibig sabihin ay ang maganda ay pareho ang distansya ng tatlong malalaking bato, at kung magkapareho ay talagang sinadya yan, di ba? Ngayon, pagdating ko dito sa may ulo ng isda, ay naglakad na naman ako papunta dyan, at merong 25 din kahakbang. Ngayon itong dito, binaba ko rin yan, 25 din yan. So ang nangyari ay meron tayong perfect triangulation distances na 25, 25, 25 meters bawat big boulder or big rock marker. Ngayon, saan ba dyan nahanapin, mga katiits? Mga ano kasi to, mga counter to eh. Kaya analysis na ang ano dito. Kailangan i-analyze nyo na. Kasi ang treasure ay nasa isa sa mga bato dyan. So pwedeng narito ang item, pwede rin narito sa napakalaking bato. Merong marka yan sa ibabaw na litrang A, merong litrang A, kaya ano din siya, itong kandidato na nandyan sa kanya, kasi ang A ay treasure. Ngayon, itong dito ay mata lamang siya, ang din bibig ng malaking isda na bato. So medyo mahina dito sa tingin ko. Ito ay sadyang pointer lamang siya. Diba itong mata niya nakatingin doon, ang kanyang bibig ay nakapoint din sa parang palaka na bato na malaki. So palagay ko, mga katiyats, ay wala dito sa mata ng isda. Wala dito ang item. Ang item sa aking analysis, partial analysis, ay narito sa palaka or narito sa bato na may litrang A. Ayan, so hindi namin ito na-operate eh. Itong likuran ng palaka, na-operate namin yan. At meron kaming nakuhang ganito, rectangular rock na nasa 12 by 12 ang haba nito eh. Tapos 3 inches dito, and then 2 inches ang kapal. So 12 by 3 by 2. Mayroon din nakuhang dalawang hugis itlog na malalaki. Dalawa, malalaki sila sa puwitan nitong palaka, dito sa puwitan niya sa likod. At ang bato na ito ay meron ding marka na treasure sign na ganito sa likod niyan. So ang marker na yun ay kanji for big or itong treasure under. Meron kasing ano yun na nagaganito yun. May ano pa siya sa gilid, ganyan. Ganito pala yun, no? Ista siya. Parang ganito. Shita under, pero meron siyang sobra na meron siya dito sa itaas. So pag ganun siya, oh, ayan, so merong parang sita or under, pero ganito lang naman ang sita, oh, wala siyang dito. So ayan, dalawa ang bato na may marker at may sign. Itong balaga, meron sa puwitan yan. Ito sa itaas, merong letter A na malaki sa ibabaw ng bato. So nasa dalawa talaga sa kanila. Itong sa puwitan na meron ng mga signs na man-made na nakuha sa
2 to 3 meters yon. Hindi na namin ito na ipatuloy kasi nag-COVID na noon. At nang mag-COVID, sarado na lahat ang may mga checkpoint na. Kaya naiwanan to at hindi na hukay itong ibabaw. So dito lang naumpisahan at meron na nga magandang signs na nakita. So itong sa itaas, maganda talaga yan. So ang triangulation of big rock, kapag pareho ang distansya, ibig sabihin ay sinadya yan. In-adjust kasi pareho sila. At isa pa sa tingnan sa bato, meron talagang marka yan na kanji signs. Kung hindi kanji, merong mga arrow at mga litra. So kung ang nakita niyong mga bato na malalaki, na triangulation perfect, equal ang distansya, may marka pa, may kanji, may arrow, may signs, may litra. So wala nang patumpik-tumpik pa, yan ay merong nakalagay dyan. Ang triangulation of big rock, ang ibig sabihin yan ay nasa isa talaga sa tatlong bato ay nandyan sa isa or dalawang bato. Katulad dito, tingin ko dalawang may laman. Okay, kung tingnan natin yung isda, parang pointer lang talaga siya. So ang kanyang mata na ayan, na malalim, dito yan nakapoint. At yung uso nito na matulis ay diyan sa isa. At ang dalawang bato na yan ay parehong may marka, may litra na sinisil, may kanji yung isa. Kaya ano pang ibig sabihin yan, di ba? Man-made at Japanese yan kasi may kanji. Okay, so kapag makakita kayo ng mga ganito mga katid, sukatin nyo lang ang mga distansya ng bato. Kapag magkapareho, ibig sabihin, in-adjust yan ng mga hapon. At pwede ngang merong treasure na nakabound sa isa sa mga bato na nandyan. Okay, so ito lang ang aking may bahagi sa inyo. Good luck din sa inyong mga proyekto, mga katiyats. At alam nyo ba na merong beginner's luck? Totoo yan. Nasa beginners ang swerte. At hindi sa mga matagal na nagtreasurehan. Kasi kung may swerte yung matagal na nagtreasurehan, ay saan na nakakuha na, di ba? Sa experience ko, ay naikwento ko na noon, pag-graduate ko pa ng high school, 17 years old, ay nakatagpo kami, pero hindi yung mga barita-barita, mga alas lang sa ammunition box. Sa panahon noon ay kunti lang mababa lang ang presyo ng gold noon. Pero ngayon, yun ay pera na yun. So yan ang ating swerte, mga kababayan, mga katiyats, ay darating lamang once in a lifetime. Kasi yun ay, 17 years old pa ko noon eh. So nasa 30 years, mga 30 years na ang nakaraan. At pinakita ko pa sa isang video ko yung i-upload ko yun muli. Yung binalikan namin yung yung nakuhaan namin kasi palagay ko ay mayroon pang kasama yun. Kasi nasa ibabaw lang yun. Hindi yun hinukay Nasa ibabaw lang yun ng lupa sa loob ng kuweba. Nakabaon siya pero siniminto, pero mababaw lang. Sa palagay ko ay mayroon pang kasunod yun. Hindi ko pa kasi alam na ang style pala ng Hapon ay meron silang giveaway sa ibabaw at din sa ilalim ay merong malaki-laki. Siyempre bata pa tayo noon, kaya konti pa ang ating analysis. Kaya ayan, good luck sa inyo mga katits. Merong beginner's luck ang treasure hunting. Sa experience ko ay luck nga yung natagpuan namin dahil sa pag-umpisa ko pa lang yun nag-umpisa na ako noon, kasama ko yung best friend ko.
Ang father ko noon ay patay na siya nung time na yun. Kaya naniniwala ako sa beginner's luck at naniniwala din ako na opportunity only knock once in your door. Ang opportunity, ang swerte ay isang beses lang yan tumama sa'yo. Minsan lang ang 2 beses tinamaan ng kidlat eh. Ang swerte ay parang kidlat yan at tumama sa'yo. At hindi lahat ng tao ay tatamaan ng kidlat. Yan ang ating tandaan. At hindi rin pwedeng ang isang tao na tinamaan ng kidlat ay tatamaan na naman uli. Hindi pwede. Isang beses lang talaga yan. Katulad yan sa Yamashita Treasures. Swerte-swerte lang talaga to at kapag nakakita ka, once in a lifetime lang. Alright, so kayo magpaalam na. Maraming salamat. God bless us all at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, ingat ang lahat.